Sunod po si kapatid na Edgar, Brother Eli. Ang katanungan ko lang po ay ito. Ang isa po bang lalaki o babae na kasal sa kanilang asawa at pumisa na sa bago nilang asawa o kinakasama, sa batas ng tao ay di pa aprobado ang kanilang paghihiwalay sa dati nilang asawa? Sa mata po ba ng Diyos, sila po ba ay nagkakasala na ng pangangalunya? Alam mo kapatid, kahit na ang pagkakasundo ay pantao lang, wag nating muna isama ang Diyos. Nagkasundo kayo magiging mag-asawa, nagligawan kayo, nangako kayo sa isa't isa na kayo ang magsasama. Matibay na yun kahit hindi pa ikinakasal ng tao. Kahit hindi pa ikinakasal sa relihiyon ng mga tao. Basahin natin ang Galacia 3:15. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagka-pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Pagka ang pakikipagtipan, kahit gawa lang ito ng tao, hindi kasama ang Diyos. It is between a man and another man. Pagka napagtibay na, ratified na, hindi na pwedeng baguhin at hindi na pwedeng pawalang kabuluhan. Para lang yan yung tipan sa pag-uutangan. Nag-utangan kayo, nagpirmahan kayo. Kinuha mo na yung pera ng kapwa, nangako kang patutubuan mo halimbawa ng ganoong porsyento, tipanan na yun. Pag nakapirma ka at lumabag ka roon, lalabas, may kasalanan ka. Kasi napagtibay na, pinirmahan nyo na Ganon yung tipanan ng lalaki at babae. Pagka tipanan ng tao na, nangyari na, kahit hindi kasama ang Diyos, bilang tao, dapat inirerespeto natin ang kapwa-tao. Kaya pagka nakipagtipan ka na, binding na yon, may kapangyarihan na yon, may bisa na yon. Tingnan mo si Maria at saka si Jose. Hindi pa sila kinakasal pero kinikilala na ng Diyos na mag-asawa sila. Basahin natin ang 1:18 ng Mateo. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ayan, yung salita rito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Yung salita ritong mag-aasawa kay Jose, hindi pa sila talaga mag-asawa, magnobyo't nobya lang sila. Kumbaga engaged. Sa ibang Biblia, doon sa Grego, sa Kastila, sa Portuges, sa Ingles, ang sinasabi ron, magnobya pa lang sila, magnobyo't magnobya. Sa English, ang sabi ganito, Now that the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph. Yung espouse, nanggaling sa salitang Grego na itinransfer sa English espoused, tinransfer sa Tagalog mag-aasawa. Ang nakalagay sa salitang Grego ay menestio. Ang ibig sabihin, to give a souvenir or engagement present. Parang engaged lang sila. Parang yung mga magnobyo sa ating engaged na kami, meron na kaming mutual understanding. Yun ang talagang kahulugan ng salitang Grego. Kaya ang sabi sa Tagalog, nang si Maria mag-aasawa kay Jose, engaged, bago sila nagsama. Hindi pa nga sila kasi mag-asawa Hindi pa sila nga nagsasama pero bago sila magsama, nasumpungan ni Jose, buntis si Maria. Ano ngayon ang binalak ni Jose? Tuloy natin ang 19. At si Jose, na kaniyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip na nagsasabi,
Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. O kita nyo, hindi pa nga sila nagsasama nun nagbuntis si Maria. Engaged pa lang sila. Pero ang tawag nung anghel sa kay Maria, sabi ng anghel kay Jose, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Asawa na ang tawag pero magnobyo at magnobyo pa lang sila. Hindi pa nga sila nagsasama Ibig sabihin yung kanilang tipanan, matibay na yung kinikilala na ng Diyos yun. Yun yung sinasabi ni Pablo. Bagaman ang pakikipagtipan, gawa lang ng tao, pero pagka napagtibay, hindi na mapapawalang kabuluhan ang kahit na sino o mararagdagan pa man. Yun pinal na. Kaya yung tinatanong mo kapatid, halimbawa, isang lalaki, isang babae, kasal sa asawa, tapos naghiwalay, nakisama sa ibang babae at lalaki, nangangalon niya sila noon kasi binding na yung kanilang pagsasama Kahit nga hindi pa kayo ikinasal kung kayo nga nagsama na bilang mag-asawa, nagkaanak na kayo, kahit hindi pa kayo ikasal kahit saan, kinikilala na ng Diyos na kayo ang mag-asawa kasi nagkaanak na nga kayo yung iba, ang dinadahilan, hindi naman kami kasal ba't si Maria at si Jose hindi pa kasal? Pero tinatawag ng mag-asawa sa Biblia. Ngayon, ang pag-asa naman dyan ganito. Halimbawa, nangyari ang paghihiwalay, tapos nangyari ang pagkuha ng ibang asawa, nasa labas ka ng katwiran, wala ka sa ilalim ng kautusan ni Kristo, nasa maling pananampalataya ka, hindi mo alam lahat ng aral, napapatawad naman yan sa bautismo. Gaya ng nangyari kay Pablo. Si Pablo nung araw may mga ginagawang mali, pero nang magbautismo siya, naanib siya sa iglesia ng Diyos, napatawad siya ng Diyos. Sa Timoteo ang sabi ganito, Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Ayon, kinahabagan siya. Bagaman nung una, mabibigat ang kasalanan niya, naging mamumusong pa siya, mang-uusig, mang-aalipusta. Kinahabagan ako, ginawa ko kasi ang wika yun sa hindi ko pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Wala pa siyang pananampalataya noon. Hindi niya alam yung batas ni Kristo. Kaya halimbawa, nakapag-asawa ka sa labas ng iglesia ng Diyos, nag-asawa ka ng 4 o 10, hindi mo alam yung batas, pag naanib ka, pinapatawad naman ng Diyos yun. Kasi ginawa mo yon sa kamangmangan, hindi mo alam ang batas. Wala ka pa sa ilalim ng batas. Sa Roma 3:19, ganito ang sabi. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa sa ilalim ng kautusan. Ang sinasabi ng kautusan, yun ay sinasabi sa nasa ilalim ng kautusan. Kung wala ka naman sa ilalim ng kautusan, may pag-asa kang, pag ikaw ay nagpasakop na sa Diyos, sa tunay na samahang sa Diyos, may pag-asa ka namang mapatawad. Sana naintindihan mo, kapatid na Edgar. Salamat po sa Diyos. Yes.